Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SR Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa business na tinatayo po ni Paolo Abilino ngayon. Business po ng Kimpaw or nilang dalawa ni Chinita Princess. So ano nga ba itong business nilang dalawa ni Kim na sinisimulan na nila ngayon asikasuhin at itayo mga kakipi. So yan ang aalamin po natin at pag-uusapan mga kakimpaw sa gabing ito. Pero bago po ang lahat, syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! At ngayon naman dumako na po tayo at pag-usapan ang ilang mga comments na napili nating basahin tonight. Ito po ay parte ng atin pong vlog sa araw-araw bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok ng ating mga subscribers. So ang comment na napili natin po ngayong gabi ay mula po kay Miss Day Maghiyat. Sabi niya po rito, "Good PM Gandara. Yung ibang nagko-comment, hindi yan Kimpaw. Bashers ang mga yan. Nagpapanggap lang. Halata naman yung totoong Kimpaw sa hindi. Merong kunyari, nag-a-advise, pero ang totoo, nakikisawsaw na naman dito. Tulad na lang ni Lin Chen, 1873, yung comment niya, may halong pangbabash sa Kimpaw. Hindi ganyan mag-comment yung Lin Chen na yan. Kalaban yan. Hindi nila natinag sa raisa issue, kaya dito naman sila sa teritoryo natin maghahasik ng kasamaan. Mga hunyango nga ni. Salamat Gandara. Ingat po lagi-lagi." Ano yun po yung hunyango? Yung yung nagbabalat kayo mga kakimpaw. Yung parang camouflage, kung saan madikit, kaanyo, tapos kapag lumipat, kaanyo rin. Yung mga ganun, mapagkunwari ng mga kakipi. So, may mga ganun po talaga mga kakimpaw, pero hindi ko masabi exactly kung sino mga kakimpaw, Pero kapag talaga nakatunugan ko, abay, kino-call out ko talaga. Alam niyo naman ako, mga kakimpaw. Abay, makakatikim talaga itong mga mapagpanggap. Pero, hindi naman lahat. Yung iba kasi concern lang talaga kay Kim, concern lang kay Paolo. Minsan nagiging nanay na nagagalit na kina Kim and Paolo kasi, ayan, meron silang tinuturo. O kaya advice kina Kim and Paolo, minsan natitigasan ang ulo nila mga kakimpaw. Pero at the end of the day, na masasabi ko naman po ay hindi po robot sina Kim and Paolo at puppet na kailangan po natin pasunurin sa atin po mga gusto. May mga isip na po sila, matured na po sila, nasa tamang edad naman na po sila mga kakimpaw. What we have to do na lang po talaga lagi pong pray sila na sana tama ang mga magiging desisyon nila sa buhay. About naman sa sinasabi ninyo na mapagpanggap, na kunyari mga Kimpaw fans, pero yung totoo, nananalin lang naman po ng nananalin lang ng kapraningan or pagdududa sa mga solid, di ba? Meron po talagang mga ganyan, kaya dapat maging aware din po tayo pag minsan, para alam natin kung sining iiwasan natin. Samantala, dumako naman po tayo dito sa post ni Chinita Princess sa kanyang social media account nitong nakaraan. Kung mapapansin ninyo, in-upload nga po niya yung kanyang nasa draft na video nakuha sa kanya pong Wingo Plus event. Ito nga po yung super gorgeous na ating Chinita Princess mga kakimpaw. Sabi niya dito sa kanyang post, "Cleaning my drafts, then this. A little gem from the drafts that deserve its moment. Have a great midweek everyone." So bakit ba natin to binabalita mga kakimpaw? Nais ko lang po kasi ipanampal ito sa mga bashers at iparating po sa inyo kung gaano nakatapang si Kim Cho ngayon mga kakimpaw, kung saan kayang-kaya na nga po niyang harapin, ang harap-harapan ang mga haters, mga bashers, and mga taong nasa likod po ng panghihilas sa kanyang pababa. Meron po yan malalaking tao, mga kasabahan lang din nila sa industriya, ang nasa likod
ng maskara, mga kakimpaw. Kasi itong pagiging endorser po niya ng Bingo Plus or ng online casino, mga kakimpaw, ginagamit nga pong pangbabatikos kay Kim. Lalo na nung kasagsagan po ng Raisa May issue, mga kakimpaw. Kung saan si Kim daw po ay endorso ng sugal samantalang si Raisa ay hindi. So, saan daw kayo? Ano ang mas pipiliin nyo? Yung nag-endorso at pabor sa sugal o yung hindi, mga kakimpaw? Ay, diba? Pero si Kim Chiu ay unbothered nga, mga kakimpaw, at hindi na po papadala sa ganyang mga old tricks nila na alam niyo yun, ginagamit pa yung ganyan para sirain siya. Sa halip na maapektuhan si Kimi, pinost pa po niya talaga at ayon pa sa kanyang caption, mga kakimpaw, a little gem from the drafts that deserve its moment. Diba? Ang ganda pa ng caption ni Chinita Princess. Kaya, kung inaakala nila na kanila pong si Kimi matatakot sa kanilang mga ganyang pakulo, sorry na lang po sila. Kung akala po nila ay nagwagi sila, sorry na lang po sila kasi walang pakialam sa kanila si Kim Chiu. And katunayan nga po niyan, hindi po talaga nagpa-apekto si Kimi sa mga pangbabatikos sapagkat si Kim nakumpleto pa po ang buong linggo, mga kakimpaw, na present sa showtime. Yes, complete attendance pa po ang Kimi. Hindi po nagmukmok at hindi po dinamdam etong mga ginagawa po ng kung sino man pong nasa likod nito. Hindi po nila mahihila pababa si Kim. Samantala, let's move on, mga kakipi, at pag-usapan naman ang tungkol nga po dito kay Ogie Diaz na kung saan meron daw po itong pakiusap sa ABS-CBN sa issue niya kay Kim. So ano kaya yun, mga kakimpaw? Ano yung pakiusap niya sa ABS-CBN? Sabi dito, may panibagong development umanong na mamagitan sa issue ni na Ogie Diaz at Kim Chiu. Ayon sa isang source, nakipag-ugnayan umano si Ogie Diaz kay ABS-CBN executive na si Cory Vidanes upang maayos ang hindi nila pagkakaunawaan at malaman kung handa si Kim na magkaroon ng maayos na pag-uusap. Batay sa naturang source, wala naman umanong pagtutol si Ogie Diaz kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap at makausap si Kim Chiu. Layunin umano nito na malinawan ang magkalinawan siguro yun. Ang magkabilang panig at tuluyan ng maayos ang issue na naging usap-usapan sa social media. Dagdag pa ng source, may posibilidad umanong ipapatawag ng management ABS-CBN ang dalawa upang magkaroon ng maayos na pag-uusap. Gayunman, wala pang tiyak na petsa o kumpirmasyon kung kailan ito maaaring mangyari. Sa kabila nito, nananatiling walang opisyal na pahayag mula kina Kim Chiu, Ogie Diaz o sa mga pamunuan ng ABS-CBN hinggil sa naturang impormasyon. Dahil dito nananatili pa rin itong ulat na nakabatay sa source at hindi pa kumpirmadong pangyayari. Marami naman sa kanilang mga taga-suporta ang umaasang maayos ang gusot sa pagitan ng dalawa kung sakaling magkaroon nga ng pagkakataong makapag-usap sila ng personal. Para sa ilan, mas makakabuti kung matatapos na ang issue sa maayos na paraan. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng publiko ang anumang opisyal na pahayag mula sa mga sangkot upang tuluyang maliwanagan ang tunay na estado ng usapin. So, pati si Kim ipapatawag ng ABS-CBN kung ganon, mga kakimpaw. So, ito yung pakiusap niya na magkausap silang dalawa ni Chinita Princess. Nako, masyadong busy si Kim. Ewan ko kung magkaroon sila ng time. Charot. Pero, ayun nga, mabuti naman ang puso ni Kim. Yun nga lang, depende syempre sa lalim ng sugat na kanyang idinulot kay Kim Chiu. Yung sa misunderstanding kasi nila before, hindi natin alam kung masyado yung malalim. Sa ngayon, ito yung issue nila na masasabi natin na meron talaga siyang paninira kay Kim.
So, ayun, good luck na lang siguro. Yun ang masasabi natin mga kakimpaw. Good luck. Good luck sa kanyang pakiusap kung mangyari. At kung patawarin siya ni Kim. Anyway, ko naman po tayo dito sa isa pang mainit na pinag-uusapan sa social media mga kakimpaw. Dito mga nagdaang buwan pa mga kakipi na talagang isa sa mga dalangin ng Kim Pao Lanchas, isa sa i-excite ng lahat mga kakimpaw, idinadalangin na magkatotoo. Ito pong pagpapatayo or pagtatayo ng negosyo ng Kim Pao na silang dalawa magkasosyo. Kasi noon pa may na mula nung magkaroon po ng hula na ultimo sa business ay click ang dalawa, 'di ba? Yung sa kung say ba yun, mga kakimpaw, na compatible nga po ang dalawa, hindi lang sa showbiz or partnership sa showbiz, kundi pati na rin sa business, kung magiging magkasosyo silang dalawa. So, ilang buwan na rin pinag-uusapan at laman to ng social media na magtatayo na nga daw ng negosyo sina Kim and Paolo. And kahapon lang, mga kakimpaw, ay nag-upload si Paolo Avellino ng ilang mga ganap niya sa buhay. And ngayon, inano nga po ito ng mga Kimpaw Lanchas. Kinulage, pinag-isa mga kakimpaw. Ito mga post ni Pao, ginawa ng prefix one word mga kakimpaw. And maraming nagsasabi na hindi lang to studio mga kakimpaw Mukhang ito po yung magiging pwesto ng negosyo nila ni Chinita Princess mga kakimpaw. So anong negosyo yan? Sabi po kasi sa sa lie detector test nga daw, mag-alalaylo na nga sa showbiz and magpo-focus na lang sa business. So baka ito na nga daw po yun na sinisimulan na nila Kim and Paolo ang pagpapatayo ng kanila pong negosyo. Talagang nagfo-focus na sila ngayon sa business, siguro para as soon as possible, makapaglaylo na po sila sa showbiz. Sana nga ganun mga kakimpaw, no? Ngayon, ano nga ba itong business na yan mga kakimpaw? Based sa mga comment, no, ng mga Kimpaw keyboard warriors, ay isa tong coffee shop. Coffee shop ang itatayo nila Kim and Paolo. And sa ngayon, sinisimulan na talaga nila. Sabi nga po dito, ito na ba kaya ang coffee shop ni Pao? Besides daw sa play space niya. Oo, nagutom ang para na magutom mga naglalaro. Pwede silang magkape at tinapay. And coffee shop, malamang nga raw po ay kasosyo niya dito si Chinita Princess. So malalaman din natin yan mga kakimpaw. Once na okay na mga kakipi, malalaman din po natin yan kung ito po conjugal business. Conjugal business or business partnership nilang dalawa ni Kim Chiu. Hindi malabo mga kakimpaw, di ba? Pwede magkasosyo na lang silang dalawa. Ang Kim Pao Lanchas, yan talaga ang kanila pong gusto na mangyari. So, ayan, hanggang dito lang po muna ng ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikiligan. Kita kasi po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.